What is up, Chisikang Iris, your boy Cheeseburger Moto Vlog, back again for yet another epic video. So for today's video, as you guys can see, ayan, meron lang tayo dito. Motol pa rin syempre. Tapos oil filter. Tapos ito nakalatag na yung sniper kasi ang vlog na to ay tutorial para sa may mga bagong sniper gusto mag DIY ng pag-change oil nila. Kung paano ang pag-change oil, pagpalit ng motor, ng engine oil, pati pagpalit ng oil filter sa sniper. Okay? So mabilisan lang, fast break lang to para hindi boring sa vlog. Pero comprehensive tutorial to. Once again, para lang sa mga bago, para lang sa mga gusto mag DIY ng pag-change oil ng kanilang sniper. So ito, pwede nyo itong bilhin. Magkano to? 400. 400 daw to. 350 350. Itong pinaka engine oil, tapos ito another 50 pesos. That's around about 400 pesos. Dito sa amin, sa Taytay. So ito yung sniper natin. Ilan na mileage nito? Nasa yung susi. So ang change oil nito, ayun yung Odo. So yung kanina, ayun yung Odo ng ulit. Hanapin natin yung ito na yung Odo ng sniper, kalahatan. Pero yung mula nung huli siyang change oil, ito 2,235.4 kilometer. So parang big bike. Parang pang big bike na ano. So ayun yung mission natin for today, no? Ayusin natin yung langis. Na-change oil natin siya. Kaya let's start, I guess. Let's just set this thing up, this camera, and then we'll get back to you guys, alright? Alright, going back. So first of all, gagamit tayo syempre ng socket wrench, no? Tapos ang pantanggal dito sa drain plug ay 19mm. Saktong-sakto to, 19mm. Ito, 19mm. And then ang drain plug natin sa sniper ay ayun. Yan ang drain plug, mga kapatid. Okay? So, baklasin na natin, mga sir. Okay, so ayan, sinisimulan na natin baklasin, no? So, syempre, counterclockwise dapat ang pagbaklas, no? So, ayan. Naluwagan na yung pinaka-drain plug. Nakikita nyo naman. Luwagan nyo lang muna with a tool. Then, pagka malapit na siyang matanggal, pag feel nyo malapit na matanggal, hand loose na para hindi ma-shoot sa dito sa pinakasangkalan yung drain plug, pati yung goma ng drain plug. Okay? Yun, no? Balagbag. Ayun na nga. At may spring pa siya. So ayan, that's the thing that dapat kailangan siya i-hand loose pag malapit na matanggal. Kasi baka madumihan lang din yung wrench nyo. So ayun nyo naman yun. So merong ito yung goma. Hindi dapat mawala yan. Merong spring, merong strainer. Tapos yung pinaka-drain plug. So, buti nga dito siya sa pinaka-ilalim. So, madali lang pagtulo niyan. Ayan. So, papatuluin natin. Grabe, chocolate na talaga. Papatuluin lang natin yung langis, no? And while that thing is happening, or habang tumutuloy yung langis, pupunasan natin itong mga to. Okay? Okay, so yan mga kapatid, so guys can see, napunasan na siya. Napunasan na. But at the same time, natutulo po rin natin. But I guess pwede na din yan, no? In a bit, babalikan din natin yung drain plug cap. And then, dito lipat tayo dito sa oil filter. Dito ang cap ng oil filter. Lipat tayo dyan maya-maya. So, tinitilt na ng kapatid ko kung may tutulo pa. Actually, di naman na kailangan i-tilt kasi yung pinaka-drain plug niya nasa ibaba eh. So, useless ang pag-tilt. But anyway. Ayan. Okay, so yan mga tids. Pupunasan pa na ulit namin. Wait lang. Okay, take to mga tids. So, ayan, ibabalik na namin yung drain plug cap. So, hand tight lang muna para mas maganda nyo ma-measure or like matansya kung kumapit na ba yung thread ng cap doon sa pinaka-block. So, ginagawa ng kapatid ko yan. Let's see. Kumapit na? Hindi pa. Medyo mahirap eh. Mahirap siya
saktuhin yung thread ng black pati ng cap kasi nga nasa ilalim siya. At saka vertical siya, tapos maikli lang yung yung thread. Hindi mahaba yung cap. Kaya mahirap siya tansyahin. So, dapat yung pag-push nyo, kasi di ba may spring nga, dapat yung pag-push nyo ay talaga nasa center. Habang hinahanap nyo yung thread, panatilihin nyo nasa center para madali mahanap yung thread. Nahanap mo na? Hirap lagi. Okay, take 2. Mahirap kasi hanapin mga niyan, sir. Ayan, kumagat na. Yeah, wag mo na isara. Pwede na muna hinte. Tapos para mapunasan mo pa yung mapunasan mo pa yung labi nung pinaka-block. So, ayan, kumagat na. So, para mapunasan pa yung cap ulit, pati yung labi ng block. Meron pa siyang uwang. Hindi pa siya totally nakasara. Yan, pati yung in-between, te. Mahalaga kasi yung yung dyan sa block malinis kasi para hindi siya maging adhesive in the future. Pagbasa kasi siya para siya magiging adhesive, you know what I'm saying. So ayan, hand tight na mga tids. Hand tight na muna. Hanggang pagka nahirapan na yung kamay, doon na gagamitan ng tool. So ayan. Same lang din naman, syempre. This time naman, clockwise. Kung kanina counterclockwise kanina, no? Ngayon, pag tight is clockwise. Tapos 19 pa rin. 19 mm na socket. 19 mm, no? Okay, just like that. Ayan, 19 mm. Okay? So, ngayon, lipat na tayo dito sa oil filter. Okay, so lipat na tayo dito mga tids. Anong sukat nyo, te? Tinga. So, D8 daw to. Pero para maniwala mga viewers ko. Ayan. 8mm. Dito. Ito, alam ko ito mas mahaba, no? Ito. Ayun, ito. Oh, ito mahaba to. Tapos yung dalawa, yun, magkaparehas ng length. So, yun, tanggalin nyo lang yung tatlo. Yung tatlong bolt na yan. Para kayo magkaroon ng access sa oil filter. So ayan, tanggalin na natin since na gamitan na natin ang tool sa pag-loose, pwede na siyang i-hand loose. And then syempre, dapat yung sangkalan nyo ay ready pa rin kasi merong tutulong oil dyan. Gawa nga ng ito yung oil filter chamber, no? If I may say so. Yan. Tapos yung isa mas mahaba. Diba? So, ayan. Diba? Meron tutulo dyan mga tids. Tapos ito yung lumang oil filter natin, no? Tapos ito, syempre, panibagong punasan ulit to. Then, dito din, pupunasan, syempre. Ang ipapalit natin ay, syempre, yung oil filter na ipinakita ko kanina. Okay? So, ayan, napunasan na. Pati yung pinakalabi. Yung nga, ito naman yung pinupunasan natin para malinis din. Okay, so since napunasan na namin itong mga to, ilalagay na namin itong panibagong oil filter. Okay? So, ang paglagay nito mga tids, hindi parehas yan ng pisngi. Okay? So, itong may butas na pisngi, siya yung dito, sa may parang poste. Yan, ganyan. Okay. Okay, yan. Ibabalik na namin. Pasensya na kayo, maingay ang background mga kaibigan kasi maraming titan dito sa amin eh. Okay, so ito mahaba. Yung mahaba, dyan at dyan lang siya palagi dapat, okay? Yung pinakamalapit sa sa front end ng bike, yung mahabang tornilyo. While yung the rest na magkasing haba naman, kahit saan na sila, basta doon sa taas, then doon sa baba, dyan. So, ayan, eto, maikli, mahaba, okay? Then, hand tight, then pagka kailangan na ng tool, doon yung gamitan ng tool, okay? So, same pa rin naman, 8mm ba? Ang gamit natin? 8mm, so, 8mm, so, syempre, clockwise naman, pag tight sa mga bolts na iyan, okay? So, syempre, wag naman yung yung higpit na parang wala nang tomorrow.
Baka kasi maputol yung screw sa loob, Okay. maputol tong ulo, no? Mahirap naman yun. Or kasi over time, may higpit pa yan. Gawa ng vibration and all that shit, no? Higpit pa yan. So, tamang higpit lang dito sa tatlo. And once again, ang ginamit natin, same sa pagluwag. Yan. 8mm. Okay? So, since nabalik na natin yung drain plug cap, pati ito, napalitan na natin yung oil filter, the next thing, and the last thing na gagawin natin ay ang, ito, katabi lang pala. Ito naman, magre-refill na tayo ng langis natin. Okay? Balikan namin kayo. Okay, so, alisin na natin yung refilling cup, no? So, counterclockwise. Laging counterclockwise lang ang pag-loose. So, yan yung pinaka-refilling cup natin, no? Then, pupunasan din natin yung parang dipstick na yan. Para mamaya makita natin kung tama ba yung level ng langis. Kasi wala siyang parang sa NK na bilog kung saan makikita mo kung tama yung level ng langis. So, ang pinaka pwede mong pagbasihan ay itong dipstick. Dapat yung basa niya mamaya umabot hanggang dito. Ganyan kahaba. Yung basa mamaya. Okay? Okay, so napunasan na natin tong pinaka dipstick niya, no? So, it's either hanggang doon sa unang guhit o hanggang doon sa pangalawang guhit. Ayun, no? It's either hanggang dyan or ganyan. Yung basa dapat, no? Confirming na tama yung level ng langis sa loob. Eh, napunasan din namin tong bunganga ng pinaka block kung saan mo i-refill yung oil or ilalagay yung bagong oil, no? So, syempre, kailangan natin ng embudo. Tapos, babalikan namin kayo. Okay. So, once again, ito yung langis na gagamitin natin. Motul as always. Maski sa bit, Motul lang ginagamit natin. Pero sa NK, syempre, loyal yun sa Liquimoly. So, ito yung embudo namin. Yan. Tapos, 950 ml ang ilalagay dito. Check the manual kung anong accurate na dami ng langis na dapat ilagay dito. But, ano naman, for the longest time, 950 ml ang nilalagay dito and okay lang naman siya. Nothing seem to be a problem naman, no? So, punasan lang namin yung embudo. Tapos, ito yung langis na ilalagay natin. Ayan. Then, we'll get back to you guys. Okay, game. So, just a correction, 900 na lang daw ang ilalagay ng kapatid ko. Kasi, alam ko kasi, may ano yan may difference between magpapalit ka ng oil filter at hindi ka magpapalit ng oil filter. Magkaiba ng dami ng langis ang ilalagay pagka mag-change oil ka. But since every time mag-change oil naman kami ay pinapalitan din yung oil filter, kaya 950 ml ang inilalagay. But this time 900 ml daw ang ilalagay ng kapatid ko. Alright? Okay, yan. Fresh as fuck na langis. Malangis at mabangis. Okay, onti pa. Onti pa. Solid. Yan, so okay na daw yan sa akin ng kapatid ko. So, ayan. Patuloy lang natin yung mga natirang langis dito sa pinaka-imbudo. Then, i-check natin gamit dipstick. Okay? Okay, so napunasan ko na ulit yung nguso or yung labi. Check natin gamit dipstick kung tama ba yung ano. Medyo i-hand tight mo siya hanggang doon sa parang pinakasara niya. Dito na ba yung ano? Tapos alisin mo ulit. Okay, patingin ako. So, yan. So, guys, can see naman, yung basa, tama lang. Basang-basa siya, wet packs na wet packs. So, yan, pwede na natin higpitan yan. So, hand tight, and then pag kailangan na, gagamitan natin ng pliers para sobrang mahigpit siya. Not really sobra, I mean, para lang siya mahigpit na secure. Okay. Alright, just like that. So, punas-punas na lang. Punasan natin yung may mga lagkit-lagkit, langib-langib. And then, pwede na natin siyang painitin. And then, i-reset yung sa panel, yung trip 1, no? I-reset natin yun kasi yun yung magsisilbing, natin, no?
Yun yung magsisilbing reminder kung dapat na ba mag-change oil or hindi. Alright, so ayan. Napunasan na, maski dito sa ilalim. Ayan, dyan. Pinunasan namin ulit. So, okay na. That's pretty much it. So, ang gagawin natin ay bubuksan natin, no, yung makina. Papatakbuhin natin siya. Papainitin natin para mag-circulate yung bagong langis sa loob, no, for let's say 2 to 3 minutes. And then, syempre, i-reset din natin yung trip 1. Kasi, yun yung ginagamit namin as a reminder kung dapat na ba mag-change oil o hindi. Buksan na natin. Tapos, sige, ipunta mo dun, te. So, ayan, pindutin lang naman natin yung gitnang button, no? Tapos hanggang mapunta tayo sa trip 1. Yan ang ginagamit namin para sa haba ng tinakbo ng langis na nakalagay ngayon dito sa motor. So, para siya i-reset, sige, reset mo. Yan, i-hold mo lang yung button and that's it. Na-reset na siya, no? Parang tomboy. So, pwede na natin siyang ibalik sa kung ano mang trip nyo makita. So, yan, orasan ang ginagamit namin dito. Tapos, patakbuhin mo na. Yan, kahit 2 to 3 minutes, no, papatakbuhin natin para mag-circulate yung bagong langis sa system ng makina, no? And, yeah, that's actually pretty much it for this vlog. So, sana may natutunan kayo, especially sa mga bago naka-sniper dyan o mga bago naka-manual na gusto mag-DIY kasi almost pare-parehas lang naman ng proseso. No, magkakaiba lang ng pwesto pero ganun lang din yung proseso ng pag-change oil. So sana may natutunan kayo guys. I hope you guys like the video, comment, share, all of those good stuff. Also check our Facebook page, Cheeseburger Motovlog, username Cheeseburger Motovlog 320. So that is it for your Cheeseburger boy. But don't worry, I'll get back for yet another epic video. For now, cheese out.